Ito na yung solar light para sa ating farm. Paalam muna vlog. Kinaubos nyo ang aking pasensya. Ito yung bago. Mga magkano ang aparato na yan, sir? Ito, worth of 70. 70,000. Pang welding para sa fiber. Mahal ang pang welding sa fiber kaya sa bakal. Electrician muna tayo ngayon. Ito yung ilaw na ito. Galing pa ito sa Qatar. Dinala ko ito nang ako ay nagbalot ng mga gamit. Ayan. Ang light nito is malakas. Nasa 60 watts siguro. Pinalitan ko ng LED para tipid sa kuryente. Ito yung aking munting bahay. Ito yung mga kaparmas. Dito sa Pilipinas, kailangan hindi ka panay bayad sa mga electrician at kung ano-ano na maliliit na mga expenses. Kailangan marunong tayo mag-DIY, marunong tayo sa mga bagay. Di porkit may pera ka, lahat na lang iaasa mo sa pera mo. Magbabayad ka lahat. Hindi po pwede yun. Kaya iba talaga yung mayroon kang kaalaman. Hindi ko naman sinasabing alam na alam ko. Lahat ng bagay na pag-aaralan. Lahat na nag-aaral nagsisimula sa grade 1. Yan. Tapos natin na maibalot. Titistingan natin. Nakikita nyo ngayon na ating bahay-bahayan ay katas yan ng pagtatrabaho natin sa bansang Qatar. Isang country lang ang aking pinuntahan. Qatar lang. Kami ni Mrs. Init. Ayan. Tingnan natin kung umilaw. Baka mamaya mag-advance Happy New Year. Ayan. Okay na yan mga kaparmers. Ayun mga kaparmers. Ang ganda. Napaka-aesthetic. Ang paggawa natin ng room, wala ditong architect, walang engineer. Ano lang to? DIY. Kumuha lang tayo ng marunong gumawa ng carpenter, pintura. Ayos naman ang kinalabasan. Ito galing Qatar din to mga kaparmers. Dinala ko ito ng una. Para sa mga hindi pa nakakaalam, sa bansang Qatar, huwag po kayong magdadala ng 65 inches. Hindi po tinatanggap yan. At maaaring hindi nyo madala pag nasa airport na kayo. Kasi yung kaibigan ko, bago lang nangyari, bumalik siya ng 65 inches sa Carrefour. Ang nangyari, sinauli niya. Dahil nga, hindi po pwede. 55 inches lang ang allowed. Napakita si Haring Araw. Karawas muna tayo. Ito naman, ito yung ating pampunta sa merkado. Honda Click Limited Edition. Ayan. Sabi namin ni Mrs. yung EDB sana kasi remembrance namin sa pag-abroad. Pero 10 times ko siyang inisip kaparmers. Sabi ko sa sarili ko, bakit ako bibili ng EDB? Yung Honda Click at saka EDB, pareho lang naman. Kung saan ka pupunta, hindi mo naman kailangan ng napakalaking makina or napakabilis para mapuntahan ang iyong mga kailangan puntahan. Ito lang mga kaparmers, ayos na 125. Mabilis lang naman. Ang pinaka-importante sa lahat, mayroon tayong magagamit sa pang-araw-araw. Bawas-bawasan natin sa buhay natin yung hindi naman lahat mga kaparmers. Sa araw ng mga Pilipino, gustong lamangan yung kapwa. Ako mga kaparmers, wala na yun sa akin. Kumbaga lumipas na yung mga panahon na ganyan na mindset. Kumbaga kailangan natin ng practical. May mga gamit at walang sakit sa ulo. Binayaran ko na ito ng cash para wala tayong buwan-buwan na iisipin.
Ito yung drum. Nilagyan ko ito ng mga gamit galing sa Qatar. Meron pang padating na isang ganito at isang jumbo. Ang pinadalahan ko is Carson. Ayan, sa mga nagbabalak magpadala sa Pilipinas, Carson, pwede naman. Ayos. Huwag na yung Makati Express kasi alam nyo na, marami yung complaint. At mahirap na. Baka yung ating mga pinagpaguran hindi dumating sa ating bahay. Sayang yung saging, oh. Sa dami ng saging, oh. Sasayang lang. Pwede pa naman. Panawid gutom. Tamis. Hinog na. Balat lang yung dunot. Pero yung loob ayos pa. Ito mga ka-farmers, baka kursunado nyo. Kayo na magpresyo. Malaki na ang kinita nito sa pamimili ng saging ni Papa. Dito lang sa labas. Presko na mga ka-farmers. Pwede nang umulan ulit. Ito yung ating katas ng pagiging isang OFW. Bago tayo umuwi sa Pilipinas, kumuha muna tayo ng ating sasakyan. Kasi dito sa Pilipinas, pag wala kang trabaho, hindi ka ma-approve. So, ang ginawa ko, habang kami ay nasa abroad pa kami ni Mrs., kumuha na kami ng sasakyan. Ang naging down payment namin ito is 300,000. Next natin is iwawax natin. Ito na yung kinuha ko dahil nga hindi kamahalan at matipid sa gasolina. Yun ang number 1 ko na nagustuhan. Hindi naman natin kailangan ng Lexus at saka Land Cruiser para magkaroon lang ng sasakyan para sa maganda lang sa mata ng tao, pero tayo ay nahihirapan. Simpleng sasakyan lang, ayos na. Sakto lang natapos tayo mag-washing. Pasok natin dito sa ating parking. Maulan na naman mga ka-farmers. Ganyan ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Maya't maya umuulan. Ganyan talaga pag bare months. Ayan, humupa na naman. Maya't maya uulan. Dalawang bidol ng tahong mga ka-farmers. 60. Panalo na yan. Sabahan ko dun sa may gilid. Pang sabaw-sabaw. Lalo na't bagong panganak si Mrs. Bili tayo ng pandesal mga ka-farmers. Ganun pa rin ang presyohan. 2 real. 2 real. Nasa Pilipinas lang tayo. 2 pesos. Pwede na. Hindi pa ganun kamahal ang pandesal. Sa ating mga OFW na namimiss ang tinapay sa Pilipinas. Ito ang nagustuhan ko sa Honda Click. Matipid. At saka mayroong sabitan. Mama, pasuyo. Merong tahong sabawan mo. Wow. Maganda yan. Ito yung ating mga solar light na gagamitin doon sa farm. Yan mga farmers. Kahit wala pang kuryente doon, mayroon tayong ilaw. At saka itong maliit na solar power. Malaki na solar panel yung ginamit natin para kahit makulimlim, siguradong mapo-full charge. Kasama itong 55 inches na TV, galing pa ito sa Qatar. Pinadala ko dito sa Pilipinas. Lalagay natin doon sa ating pinakatambayan doon sa farm. Para pag mayroon tayong bisita or nagre-relax tayo, matatanggal yung ating pagod, makakapawi ng pagod kahit papano. Ready na yan mga ka-farmers. Liwanag mga ka-farmers. Pag pinagsabay-sabay,
Pero ang technique natin dyan, tatlo-tatlo lang. Pag maubos, doon na naman yung tatlo papasok para tuloy-tuloy yung ating ilaw. Ngayon mga ka-farmers, palagi nating problema yung ating wifi, lalo na pag nagkakaroon ng interruption, bagyo. Pag naputol, napakatagal mag-responde ng isang kampanya, kaya lumapit na ako sa pinakamalapit. Siyempre malapit ang ating lalapitan. Ito yung mag-aayos ng ating internet ngayon. Iiwanan natin pang samantagal yung globe. Palagi na lang pangako. So ito na, sana maging okay. Maganda ito mga ka-farmers kasi 500 Mbps ang kanilang bibigay sa atin. Tama? 500 Mbps, no? Opo. Ito yung luma. Paalam muna globe. Kinaubos niyo ang aking pasensya. Ito yung bago. Nagbayad pa kami ng 500. Bagong bayad kami. Pero wala. Dalawang schedule. Hindi dumating. Ito mas maganda to. Kasi mas maganda daw to. Kasi hindi pa nga tinatawagan. Pumupunta na yung service nila. Kaya may damang kita tinatawag yun sa mga sukol. Ano namang tawag sa sukol? Kasi hindi maintindihan natin. Sukol sukat. Sukat-sukat. May sukat yan. Hindi to basta-basta na pinuputol na lang ba? Meron pa lang aparato. Meron ako sir. Ito pala yung pang-putol. Nagputol ng fiberglass. Fiber cleaver. Hindi cleaved siya. Cleaver ito. Okay. I see. Galing ah. Okay, thank you. Kita sa Anong tawag niyan sir? Fusion. Oh, fusion. Kung pinanood nyo yung Dragon Balls, nagiging reality na. Ito na yung fusion na tinatawag. Kasi ito. Glass ito? Glass. Anong klaseng glass? Tinatawag nilang fiberglass. Fiberglass. Maselan. Pero natin yung sinasabi nilang fusion. Kasi curious ako eh. Maraming talas, no? Talas. Isang ano lang? Para sa glass lang talaga. Pero kung ibang bagay naman nilalagay dyan, hindi mapuputol. Hindi mapuputol. Hindi pwedeng panggatong nito. Yan ang fusion na tinatawag. Ayan, parang welding. Oo, parang ipagdudugtungin lang namin ito. Kailan ba rin mama? 1.5. Ayun, 1.5. 5. Kung kumanila ang tan, globe, yung tan ako 1.5 dyan ah. Sir. Okay, thank you. Ini kanina 2,000 ya, tagpo na yung warek para isda. Wala kan mami, 100 dapat. Thank you. Naya ka na kasawa, taging naigad. Naya ka na kasawa, pain-main royal lang ito. Sige, trabaho ka noon. Nadiri ka na kung kapay, gusto mo parta. Ano, kita nga. Pali ba tira din naman pumalit? Hindi, paralit kayo ng isda in town. Marabin lang kita. Thank you. Sir, salamat sir. Thank you. Batikan na installer. Thank you sir. 50 araw-araw. Wala kaming Mga utod lang. wala kaming kanyan.
50 araw-araw, JBL. Ano bro, dapat Oh, bro. May JBL din kami sir, pag mag-order ka. Power on. USB mode. Lagi na. Parang JBL rin. Oo, utang lang sir. Wala sir, meron eh. Kung wala, pwede. 50 araw-araw. Wala na. Dito kami sa small market. Ang ganitong negosyo mga kaparmers, simple lang yan na kumikita. Baka meron tayong mga kaparmers na balak ka magtayo ng ganito, wholesaler. Kanya-kanyang diskarte sa buhay para kumita. Dami nilang paninda. Nagsimula lang ito sa maliit. Ngayon, kita niyo naman, marami ng stock. Kano kilo? 260. 260 ang kilo ng bangos. Bangos, buha, godloy. Mga isda dito sa amin mga kaparmers. Yan, 260 ang bangos. San Juanico bangos yan. San Juanico bangos. Ayan. Kaya tinawag na San Juanico dahil nandoon ang maraming fish kids. 50 mga kaparmers, oh. Loaded, cheesy, may hotdog pang libre. Anak ng tatay. Paano ka hindi makapabili kung Lucky 8 shake and popcorn ang bibilhan mo? Eh, siyempre, itilawan natin. Titikman. Kita ako libre, kaya lumapit ako walang presyo. Tig 50 pa lang isa. Na 200 tuloy ako. Malapit na ang pista dito sa Burawin. Marami na yung peryahan at mga bazaar dito sa Burawin, Leyte. Yan. Bumili din kami ng partner ng tinapay na may hotdog. Kain mga kaparmers. Bumili kami ng tinapay na mayroong palaman na hotdog. Ayos. Sarap. Ang sarap. Ito yung mga kaparmers. Doon sa nasa abroad pa ako, mga ganitong bagay hindi nakagawa. Naglalakad ako ng isang kalahating oras papunta sa aking trabaho. Balikan, 3 oras. Sasakay ng train, maglalakad, sasakay ng bus, meter train. Pero sa awa ng Diyos, sa pag-iisipag namin ni Mrs., yun, tamang plano, tamang pag-iipon, at blessing na rin na dumating si Baby Florence sa aking buhay. Kaya yun ang naging way para makapag-for good kami at makauwi sa Pilipinas at makapagsimula. So ayan mga kaparmers, dahil okay na yung ating internet, yung galing sa Qatar na TV, ito yun, nilagay ko na dito pagsamantagal. Sana yung wire. Tingnan natin kung gagana pa. Hindi pala ito katulad ng nasa Pilipinas, kailangan pala ng adapter. Pag mga galing sa Middle East, ito galing ng Qatar, kailangan ng adapter. Hindi pala compatible sa saksakan dito sa Pilipinas. Subukan natin nga kung hindi nasira. Ayos ka farmers, successful. Gumagana.